Ayan guys, good morning. Good morning from America. Andito ang lula niyong gala, naglalakad na naman. Dahil kailangan mag-exercise ng lula niyong gala. Oh, ganito dito sa Amerika. Kailangan mag-exercise. Kalalong malamig dito. Kailangan lagi ang kahit hindi ka maglakad-lakad ka lang. Kahit di ka na magpunta sa gym. At ako ay ilang araw na hindi kalimutan ko inumin yung gamot ko. Kaya wala naman ako napipil. Baka ihinto ko na yung gamot ko. Hindi na ako So anyway, nandito tayo sa park. Ito ay nasa loob ng military base. Dito tayo. Oh, ay nako. Maghinto tayo. Kasi nagpa-flag ceremony. Ano yung 8 o'clock national anthem. Ayan ho, thank you so much. Pasensya na kayo, it's 8 o'clock dito sa base. 8 o'clock ng gabi, 8 o'clock ng umaga, piniplay nila yung national anthem. Kaya ayan, dapat tatayo ka pag nahuli ka dito na hindi ka nagre-respeto sa flag, sa kanilang flag ceremony, ay papagalitan ka. Kaya ayan, talikod tayo sa araw. Kaya dito ay maraming rules dito sa loob ng base. Napakaraming rules. Kung hindi ka papalo sa rules, either makulong ka pa dito. So anyway, dito ako nag-retired. Nagtrabaho ako dito sa loob ng base for 25 years. So nag-retired ako sa Marine Corps base, sa military base. So nag-retired ako dito. So tayo maglakad tayo. So kaya may access ako kahit ako retired na, may access pa rin ako dito sa base dahil dito nga ako nag-retire. Kasi kung nakakapasok lang dito sa base, sa loob ng military base, yung may access. Kung wala kang access, hindi ka pwede pumasok. Eh, dahil sa nag-retire nga ako dito, kahit saan military base, kahit saan US military base, makapasok ako. Pwede nga akong tumira, may mga housing. Kaya lang kamahal din ang housing. Kaya
Mahal din ang housing dito sa loob ng base. Kaya hindi ko kayang mag-upa dahil magkano lang naman retirement ko, hindi naman kalakihan. Kasi di naman tayo kumikita ng mga, kasi dito kung kumikita ka ng mga halimbawa 500,000 a year, yun ang pension mo malaki. Pinakamataas yata dito mga 4,000 a month. Kung kumikita ka ng malaki during nung nagtatrabaho ka, ang pension mo mga ganun, maximum sa Social Security mga 4,000 a month. Ay kung katulad ko, syempre hindi naman tayo mayaman, mahirap lang, o di yun, magkano lang minimum from kasi dito ang Social Security from yung depende sa state. Dito sa California I think 1,200 enough, pero depende sa na-contribute mo. Kasi kung hindi ka nag-contribute ng marami, yung iba dito kumikita lang ng 500. Depende sa ano nga. Yung iba kumikita lang ng 800. Tapos siyempre every year tumataas sa mga $2. So kaya ganon. Ay, malikabok. Tingnan nyo, malikabok yung ano, maalikabok yung aking inaapakan o dinaalakaran. Kasi nga disyerto. Disyerto. Yan. Disyerto. Ganito. Yan. Yan. Yan, mga ano yan, sports park nga, field. Dito, lakad tayo. So anyway, ganun kahit na yung mga American sila, pinanganak dito nagtrabaho. Pero kunti lang kalang pension, yung iba nga kasi hindi nagtrabaho, yung iba, yung mga karamihan dito na mga puti sila, mga puti. Yung paano lang sila, umasa lang sa gobyerno kasi maraming libre noon, puro libre. O bakit pa magtrabaho? Sabi nga nung nagtatrabaho ako, sabi nung mga kabataan, di may mga anak sila. Kasi dito kung may mga anak ka, yan, libre kang ano. Yung tawag nilang pinaka low income. So masa sa government ano, libre pagkain, libre gamot, libre medical, halos libre lahat. Ang kanilang apartment, umuupa lang sila daw ng $60 sa 3 bedroom kasi 3 anak niya. Sabi niya, mas malaki pag kinikita niya kung hindi siya magtrabaho. Kasi the more magtrabaho siya, binabawasan yung kita niya. Kaya nagkipara-call off siya hanggang sa ma-fired. Pag wala ng trabaho, di sige lang, marami silang kita habang bata pa. Pag tanda, wala na silang pension. So yan, kumukuha lang sila mga ganyan, 500. Pwede na kung maka 1,200 sila a month. Kaya pero ang upa pa rin nila mababa. Kasi may kakilalang ako, upa niya 120 lang sa 1 bedroom, senior citizen. Kasi nga maliit lang yung income niya. Ay kung malaki income mo, di maliit din ang maliit ang income mo, maliit din ang babayad mo sa low income apartment for senior. Yun lang kagandahan dito. Pero mag-antay ka, waiting list yan. Mag-apply ka ngayon, maybe 2 years hanggang may bakante. Kung kailan magka-bakante yung mga low income, saka ka palang makakakuha. Kaya yung iba ngayon dito, mas lalo ngayon mahirap. Kasi kung mag-uupa ka ngayon ng bedroom lang dito sa Amerika, room lang yun ha, room. Kikishare ka ng kubeta, walang kusina, kwarto lang talaga yun. 800 a month. Magbabayad ka pa ng wifi o kung ano-ano pa dagdag. Halimbawa camera,
May camera yung ano, may mga wifi, may kung ano-ano pa. Dagdag yun sa upa mo. So yung iba dito, ayan, mga kwarto lang, mga 1,800. Kung gusto mo yung may kwarto na may kusina tsaka kabita, 1,800. Yun ay kwarto lang yun na may kubeta at may kunting lutuan yata. Yun ang ano, yun ang ano dito. Kaya mahal. Kaya dami ngayon senior citizen dito na homeless, lalo na sa ibang state. Kasi dun sa state, mababa ang cost of living nila. So, mababa ang cost of living nila, yung iba kumikita lang 800 a month, mga senior citizen. Sa mahal ang bilihin ngayon, sa mahal ang apartment. So, naging homeless sila, mga homeless. Tapos, doon, umaasa na lang sila sa senior center. Dito may senior citizen center na pwede kang magpunta doon, mag-hangout doon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 yata ng hapon. Doon ka na magano, doon ka magpalamig, doon sila kumakain, libre. Magkano mo sa 800 a month? Yeah. Can you imagine? 800 a month dito ka lang sa dito sa Amerika. Kaya marami senior citizen pumupuntang abroad. Kasi kung yung 800 a month nila, malaki na sa abroad, di ba? Kaya yun mga ginagawa nila. Kasi kung dito hindi sila makasurvive. Katulad ko. Kaya yan. Dito na lang ako. Dito na lang ako sa nag-YouTube na lang ako. Kaya please like and subscribe. Ayan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe naman kayo. Please like and subscribe. It's free. If I get more subscriber, so I could get commercial in my videos and to support for my daily needs. At least could buy some breakfast or coffee or toothpaste. Ang ganda lang dito mag-ikot-ikot. Layo na nang naikot ko. See? Doon na yun, paikot na yan. So anyway, pasensya na kayo, puro lang ako talk. So ganun talaga ang buhay dito sa Amerika. Hindi lahat ay maganda, hindi lahat ay mayaman. Hindi kalayo yung Amerika ay mayaman, pero hindi naman. Mukha lang mayaman, pero hindi talaga. Hindi nyo malalaman kung hindi kayo nakarating dito. Kahit saang bansa, hindi nyo malalaman ang pamumuhay kung hindi kayo nakarating doon. Kaya akala ng iba, Amerika, mayaman. Abroad, lalo na sinabing abroad. Kahit na mga OFW, sinabing abroad. Mapera. Ay hindi ho. Yun ay nagkakayod ng gusto. Ganito din sa Amerika, mga tao dito. Kahit saang bansa, nagkakayod ng mga tao ng gusto. Pero dyan sa Pilipinas, may abroad ka, sikat ka na. Hindi mo lang alam na ang hirap. So anyway, ayan. Kung gusto mo, ayan, may ano dito. Ayan, bukas yung pindot. Tingnan mo, may lagoon dito. Ayan. May tubig. Wondering kung pwedeng mag-fishing dito. Ito nagkakatubig lang kasi dito, ayan. Panayan ulan, kaya nagkaroon dito ng tubig. Pero basically, pag walang ulan, wala yan tubig. Kaya so far may duck doon. Ayan. Dito ho yan sa loob ng Marine Corps Base. Ayan. Nasa base ho tayo. Diba?
So anyway, napahaba na ang dakdak ko. Ayan, napahaba na. Ayan, thank you guys. I-end ko na yung istorya ko. Nasa mahirap lang ang buhay sa Amerika. Ihinto ko na ho ang aking vlog. Napahaba na. Baka wala naman manood sa sobrang haba. But anyway, thank you so much. Please like and subscribe. Libre ho ang subscribe. Free subscribe ho to. No pay. You don't have to pay. 0 subscribe. Please subscribe. Para dumami naman ang aking subscriber. So far, I have only 30 plus subscriber. Thank you so much. God bless.